The official campus radio station of De La Salle University Dasmariñas. This is 95.9 Green FM. Magandang hapon, Green FM listeners. We have a very special show in store for you today. Ito ang inyong mga katuwang sa katotohanan. Ako, si Gwyneth Aristo. At ako naman, si Russell Aguila, na nanatiling matalas at alisto. Tinututukan kung ano ang peke at totoo. Ito ang Fact Checked. Good afternoon. Ayun, good Today afternoon. is Wednesday, 3 p.m., 3:08 p.m. At very excited ako kasi ngayon, nag-debut na ang Fact Check! Oh, Wow! Oh my Wow! God! Grabe. So, ang Fact Check show kasi, ang pilot episode nito, nag-show nung takeover ng DMJ Freshmen, Yes. Digital and Multimedia Journalism students. Nag-takeover sila sa Green FM, and then that's where we did the pilot episode of this show. And now, official show na siya sa Wow! Green FM! Yes. So, before we begin talking about yung yung parang topic natin of the day, Yes. introduce na natin real quick kung ano ba tong show na to and what is its purpose, no? Kasi, very unique yung yung pangalan, Fact Checked. Fact Check. Diba? Yes. So, the Fact Checked show, this is a project by select students from the Communication and Journalism Department of De La Salle University Dasmariñas for our contribution para sa Google Project Annie ng Google News Initiative. So, through this project, we are contributing fact-checking articles, Mga videos. and this show. Yes. Diba? So, with this show, parang, kasi pag article, tinalakay mo lang kung ano yung fake news, bakit siya mali. Pero for this, mas in-depth, no? Dito, Diba? may kikwento ng mga fact-checker natin, mga student fact-checker natin, kung paano ba nila ginawa yung mga article nila, kung paano nila inanalyze, kung paano nila discover yung fake news, at kung paano nila siya itinatama. Kasi actually ang gagaling ng mga kasama natin sa Project Annie, Oo no? nga, ang gagaling. Talagang gumagawa kami ng articles. Talagang yung naghahanap kami ng fake news, tas gagawa kami ng articles to fact check those fake news na nakikita natin sa social media. Kasi as we know, as we discussed ng pilot episode natin sa Fact Check, talagang patient zero ang Pilipinas pagdating sa fake news, di ba? Parang, kumbaga sa restaurant, ang Pilipinas ang buffet ng fake news. Yes, Diyos ko, napakarami. And there's a side of fake news. Kasi maraming uri ng fake news. Diba? There's so many different types of fake news. But there is also a type of fake news na dito napapasok yung technology. Yes. Right. Dahil nga sa technology natin, mas dumadali na magpakalat ng maling balita, ng maling Oo. information. Dahil nga dati, mahirap dahil kailangan mo pang gamitan siya ng mga Photoshop. Hindi naman lahat ng tao marunong gumamit ng Photoshop. Ngayon, pwede ka na gumamit ng Canva, pwede ka na gumamit ng Funky, or lalo na ngayon, meron ng mga artificial intelligence. Kumbaga, itatype mo na lang Yes. yung gusto mong lumabas na photo or video para magpakalat talaga ng fake news. So, ang title ng ating first episode is From Photoshop Yan to AI Yan. So, bakit nga ba ito yung title ng episode? Kasi, in the past, lalo na nung nag-uumpisa pa lang yung social media, no? Ayan, alam mo yun ni Russell. Alam ko Forte niya yan. Forte Pero ko nung yan. nag-uumpisa ang social media, kapag nakakakita ang mga tao ng manipulated na image, na parang image na medyo hindi siya totoo pag tinignan mo at a deeper glance, Yes. ang sinasabi lagi ng mga tao ay, naku, photoshop nila to. Yes. Diba? Photoshop yan. Photoshop yan. Or kaya, ginamit na nila yun ng Photoshop. Kapag, kunwari, itsura ng artista, tas parang medyo mas payat siya na normal. Di ba, mga ganon? Or kaya, may kulang sa background. Ang sasabihin nila, Photoshop to. Or kunwari, di ba, nag-travel sa ibang lugar. Tapos yun pala, ang ginawa niya lang is, nilagay niya lang yung katawan niya dun sa background. Di ba? Tapos akala mo nasa Paris siya. Yung Yung pala, or akala mo nasa private plane siya or private jet. Tapos malalaman mo pala pag sinum mo siya,
malalaman mo na hindi akma yung pixel. Yeah. So, ayun talaga, malalaman mo talaga na, Photoshop yan. And as technology progresses, habang mas nagiging sophisticated and advanced ang technology, lalo na ngayon, nag-iiba na rin yung terms na ginagamit ng mga tao, no? Kapag sa mga gatong instances, so nagbabago yung vocabulary. And an example of this is from Photoshop yan. Yung sa gagamitan natin na, Photoshop to. Nagiging ano na siya? AI to. AI ang gumawa ng picture na to. AI yung nag-edit ng picture na to. Kasi, lalo na sa panahon ngayon, mas angat na ang AI. Kasi mas accessible na siya eh. Saka sobrang dali niya kasing gamitin. Sobra, oo. Sobrang dali niyang maglalagay ka lang ng create an image of an apple. Lalabas yung apple doon. Parang kasi siya yung image generating, pero kumukuha siya ng information from existing photos, existing images sa internet, 'di ba? So nagiging ano na siya. Meron para siyang double-edged sword. AI becomes a tool. So it is true. AI is a tool. Ginagamit siya for pag school projects or stuff like that kapag kinakailangan. But at the same time, it also becomes a weapon. So, nagiging dangerous din siya. Kasi, again, it's so easy to use, so it's also easy to abuse. Yes. Galing ko doon. Tama. Ginaling ako doon. Pero, di ba? So, let's talk about that. For this episode, let's talk about how AI is used when it comes to, creating fake news, creating misinformation and disinformation sa internet. Kasi, ang daming nabibiktima gamit ng AI. Diba? Tapos, cite ko na rin yung isang article mula sa Business Manual. Sabi nila doon, yung mga deepfake videos na tas gawa rin siya sa artificial intelligence, 4,500% yung increase niya. Oh my God, dito sa Pilipinas. Imaginein mo yun. Na minsan, makakabasa ka ng mga comments na naniniwala talaga sila doon sa video na yun. Na, ayan, isa sa mga victims nun is yung mismong Pangulo natin. Yes. Na ginamit nila dun sa propaganda against Marcos. Pero napatunayan din naman na siya, deepfake. Kasi nga halata naman talaga na yung mukha ng Pangulo ay inilagay lang dun sa mukha ng ibang tao. So, yun talaga yung delikado. So, sa sa totoo, ang technology ng AI is nasa nasa infancy pa lang. Kumbaga, nag-uumpisa pa lang siya. So, imaginein mo 5 years, 10 years from Nakakatakot. Mas magiging sophisticated pa yan for sure. Lalo na napakabilis, ng advancement niya. Napakabilis. Parang, siguro if mga 2000s, you won't see it speed up like this. No? Pero ngayon, sobrang bilis. Ang dami na nagsusulputan ng mga AI apps, AI websites. So, sobrang accessible nila talaga. Kaya talaga, hindi mo na siya matatakasan eh. Every platform, Facebook man yan, X, Twitter, YouTube, kahit saan, makakakita ka ng AI. Ayun, tapos isite ko rin pala yung, minention mo na rin yung Facebook. Sinabi mismo ng may-ari ng Facebook, ng founder ng Facebook, na si Mark Zuckerberg, na mag-expect na daw yung tao na mas dadami yung AI nila, mga AI-generated content sa newsfeed. So, ang nakakatakot kasi doon, baka ang gawin nila is i-prioritize ng algorithm nila yung mga AI. Kasi nga meron din silang AI eh. Ang tawag doon is Meta AI. Meta AI. Meta AI. Kung nakikita niyo yung sa Messenger app niyo, for sure, ayan, maraming Pilipino may Messenger. Makakalahat ng Pilipino may Messenger. Kung sa search box, nakalagay na yung word na Meta AI. That means, nasa software na mismo ng Messenger at Facebook, yung artificial intelligence, di ba? Ayun nga eh. Kaya nandun yung nung pagkapasok ng Meta AI, mas maraming Pilipino. Kasi sasabihin na natin, halos lahat ng Pilipino or 99% siguro ng mga Pilipino may Messenger. Facebook, Messenger. So, ibig sabihin nun, 99% ng mga Pilipino may access na sa AI. Yeah. So, ano kaya magiging effect nito, di ba? Hindi natin alam. Saka hindi na Facebook.
Pati Google. Oo, pati Diyos ko, Google. pag nag-Google kayo, may makakita na kayo ng AI-generated answer. Party na Google to our show is for Google. Pero even Google itself is using AI. Oo. So, parang talaga di mo siya matatakasan. It's inevitable. So, it's very important, not just as communication and journalism students, but for everyone na gumagamit ng social media platforms to be very parang discriminating pagdating sa posts na nakikita sa social media kasi nga napaka-sophisticated nila. So, ang hirap niyang takasan. Kaya kailangan tayo yung mag-a-adjust, no? Oo. Diba? Tayo yung magiging adept sa pagtingin ko, totoo ba talaga to? O generated to ng artificial intelligence? And that's what we'll be talking about today. So, later, magkakaroon tayo ng special guests. Our guests will be also our co-students from the Communication and Journalism Department who is part of Project Annie na nagsulat sila ng mga articles about the usage of AI to promote a certain fake news or false information on the internet. Pero before that, mag-uusap muna tayo about sa isang specific example. Yes. Kasi may recent very recent to, kailan Very to recent. pinost? Last week lang. Last week lang to. Oo. So sige, Russell, ikaw mag-introduce yung post na to. Ewan ko hindi natin mapapakita sa live stream. Oo. Pero this is about a certain personality on Facebook. Sa kilala siya sa social media. Oo. Si Bo Sanchez. Para siyang business advisor ba siya and Oo. pastor at the same time. Tapos may nag-post siya ng isang image na screenshot na parang pinapakita daw dun sa screenshot na yon na nahuli daw siya ng mga pulis dahil may nasabi daw siya sa microphone. Sabi kasi dun sa fake news na yon na akala niya hindi nakabukas yung microphone niya tapos nagsalita siya. Tapos dahil sa nakabukas pala yung microphone niya, narinig ng mga tao. And dahil doon sa narinig ng mga tao yung sinabi niya, hinuli siya ng mga Hinuli daw pulis. siya ng pulis. Grabe nga yung Tapos kasama doon ng post na yon, may picture Yes. na mukha siyang talagang inaaresto Oo. ng mga pulis. Pero halata naman siyang halata mo di siya totoo. Halata Dun sa mo siyang picture di na yun. totoo. I Kasi- don't know if it's still up. Di na-report na ata yung picture na yun. Mm. Oo, so it's probably taken down. Ewan ko, nag-release ba ng article ng tayo Green FM about this? Or magre-release pa lang Magre-release siguro? pa Oo. lang. So maybe watch out for that. Pero, yung may kasama siyang picture. Yes. Oo. Tapos nakalagay pa dun yung ABS-CBN. Oo. Ginamit nila yung ABS-CBN. Parang pinagmukha nilang report siya ng Oo, ABS-CBN. ang galing nga eh. Tapos pag pinindot mo yung picture na yan, akala mo picture lang siya na magsusum or maglalaki, Or kaya mapupunta magma-maximize. sa website ng ABS-CBN, Oo. something like that. Tapos sa iba ka pala dadalhin na Oo. na website. So ang tawag doon talaga is clickbait. Clickbait, So gumagawa oo. sila ng mga ganong klaseng image para ma-capture mo yung attention ng mga tao para mag-click ng link nila. Hindi ko alam kung pinagkakakitaan ba nila to or nagagather ba sila ng data. Maraming pwedeng kasi hindi ko na rin na-access yun kasi na-delete na and naglabas na rin ng statement si Bo Sanchez. Tinawanan niya lang yun pero sa akin hindi dapat tinatawanan yun. Yeah. Kasi ang laki ng epekto niya sa magiging image mo. Lalo na kung napakadaming tao yung makakita at maniniwala Yes. sa ganon. tama ka. Diba? Like imagine, what if I'm a social media user tapos let's say, wala akong alam sa AI. Hindi ko alam kung ano yung fake news o hindi. Naniwala ako. Idolo ko si Bo Sanchez, kunwari. Oo. Tapos nakita ko, hinuli siya ng police. I-check ko ba kung totoo to o hindi? Nakita ko may picture eh. Oo. Di ba niniwala na ako, hala, si Bo Sanchez inaresto, ba't ko pa ito pagkakatiwalaan? So, di ba, imagine, that's a public figure. And that happens na so many times, sa mga political figures, celebrities, even normal people. Nangyayari din to. So, it's very dangerous, no? Kasi, yun nga, ang ginagawa nila, at least dito sa case ni Bo Sanchez, yung very parang fake, halatang heavily edited or AI generated na Oo. picture na hindi naman totoo ang nangyari, mapupunta ka lang sa ibang site na wala namang connection dun sa nangyari sa picture. So, it becomes clickbait. Ang nangyari,
kumita lang sila, di ba? Oo. Kumita lang sila kasi pinindot mo yung link eh. Di kumita sila sa ads or sa whatever nakukuha nilang profit from that. Ang mahirap kasi dito sa sa case ni Bo Sanchez or sa case ng mga victim ng fake news, hindi mo alam kung sino kakasuhan mo. Oo, Hindi mo alam. actually. Kasi hindi naman syempre magpapakita yung mga yan eh. Minsan nga, hindi mo alam, tiga ibang bansa pala yung gumagawa niyan. Tapos, inaaral lang nila yung takbo ng social media dito sa Pilipinas. Tapos, dito sila nang bibiktima. Kasi, tayo social media capital of the world. Yeah. Kaya talagang target tayo ng mga, ng mga kung sino-sino dyan na gustong samantalahin yung, alam mo yon yung pagiging, ng mga Pilipino. Madaling mapaniwala Madaling sa... very gullible pagdating Very sa mga gullible, ganito. oo. No? Oo. So, that's just one example, Bo Oo, Sanchez's yan pa case. lang. Pero like what I said earlier, marami pa yan. And speaking of a public figure, meron pang isang very public figure, sobrang sikat na ng Very, taong to. very, Diyos ko, very. feeling ko pag kinuha mo yung cellphone ng tatay ko, makikita mo siya sa Facebook feed ng tatay ko. Ganon. So, we will be talking about a certain public figure. He is a doctor. Oh, Yes. baka may clue na kayo kung sino to. Very Doktor siya, tumakbo pa to sa election. Yes, very Oo. popular talaga siya. Baka may clue na kayo. But we will be having the writer of our fact check article about a fake news na directed dito sa public figure na to. So let's have Ate Cristana. Ayan, nagkamali pa ako. Hello. Okay. Cristana. Ayan, sige. Sige, ayan. Sige, lapit ka. Hello, Ate! Oh my God, say hi. Ayan, welcome po to Fact Check. Welcome. Kinikilig din ako kasi first time na magkakaguest kami. Oo nga. Yung unang episode, wala kami lang nag-uusap-usap. Oo, buti, diba? buti pumayag talaga kayo. Yeah, kaya, ayan, sige, pakita natin sa camera. Sige, isa pa, hi ate. Hindi ka pala kita. Ayan! Sige, introduce yourself ate muna. So, hi guys, I'm Cristana Caparas and I'm from Com3-1. Ay, talaga ba? Oh my God. Sorry guys, Ayan. hindi Oo, nyo na walang Ayan, I mic. can hear Ayun. myself. Sorry for the technical difficulty. Isa pa, one more time, Last introduce na yourself po. to the camera. Go. Hi guys, I'm Cristana Caparas and I'm from Com3-1. Yeah, so Ayan. third year. Kami Yes baka second po. year. Senior Senior namin to. namin. Grabe, nakakatanda na. Hindi naman. Okay. So, ate, so we were talking about kanina, di ba? About Yes. parang AI use pagdating sa paggawa ng fake news. As isang example is si Willie Ong. Bo Sanchez. So, sa'yo naman, you wrote an article. Kailan to, ate? Nung March 17 ko pa siya pa. nasulat. Oh. Yeah. Tagal na pala. Pero, relevant pa rin tong topic kasi na to na AI Yes. use eh. So, tukol kanino yung article mo? Ayan, tungkol kay Dr. Willie Ong na kilala naman nating lahat, Kilala. right? So, ayun, ginawa ko yung article na yun kasi actually nakita ko siya sa Facebook page ng mom ko. Alam niyo naman, syempre, part kasi siya ng Generation X. So, senior na. So, sila yung mga naghanap na ng gamot para sa rayuma, right? Ayun. Tama kasi si Willie Ong, parang doktor siya eh. Yes. So, let's say, kapag pagdating siguro sa medical advice, Siya yung siya nilalapitan. yung lalapitan, Yes. siya yung pupuntahan yung account. Ang alam ko, ang laki ng account niya sa Facebook. 17 million Ang dami followers. yung Yeah. Oh my God. Isa na kayo mga magulang. Ang alam ko yung tita ko, naka-follow na, yung mga tita ko, naka-follow kay Willie Ong, and yung brother mo pa. Buong So, angkan. can you talk about yung nahanap mong fake news? It's about Dr. Willie Ong, di ba? Yes. So, what did you find? Ano yung misinformation na nahanap mo? Ayun, nung nahanap ko siya, para kasing na-scroll lang siya ng mom ko nung gabi. Tapos, chinek ko, sabi ko, parang interested kasi siya bumili ng ng barley grass powder para daw pampatanggal ng rayuma, ganon. Tapos, chinek ko, syempre kasi yung mom, ako, chinecheck ko lagi bago siya bumili para malaman ko kung legit. Tapos, nung pinanood ko yung video, mahalata mo agad si Dr. Willie Ong, may ginamit silang video na galing sa ibang ginamit siya sa ibang video. Then, nagulat ako, hindi accurate yung pagbuka ng bibig niya sa binabasa. So, ayun, nung chinek ko, sabi ko, akin na muna baka pwede rin pang fact check article ko. Galing ka, nagamit Oo, mo eh. parang double purpose na rin. So, after that, hindi mo na tinuloy ng mom ko yung pagbili. Ayun. Tama naman, oo, para mas safe. Yes. Pero yung
nung nahanap po itong post na to, malaki na yung traction niya. Yes, actually may 10,000 comments Oh my siya. God. Tapos Wow. yes, nag-how much sila. Tapos Oh my nagre-reply agad ng we sent a DM. Pero anong account yung nag-post? Is it a page? Eto na, yung sa page naman, chinek ko siya. Unofficial page siya ni Dr. Willie Ong. Tapos may 1,000 likes siya. Pero yung reach ng engagement niya is Laki. malaki. So doon na, kinompare ko siya. Yun na yung process ng pag-fact check ko. Yung kinompare ko yung fake na page doon sa page ni Willie Ong. Then, chinek ko yung, tawag dito, yung product mismo. Wala rin siya sa post ni Dr. Willie Ong. Aha. Doon ko na nalaman na So peke talagang siya. ano siya, manipulated. Talagang Yes. out of nowhere. Hindi walang katotohanan doon sa Yes. post na yun. So, yung process mo sa pag-fact check, how did you fact check it? Paano mo parang nasigurado na hindi to totoo? Ayan, una ginather ko yung mga info sa research ko. Una, chinek ko yung sa page, dinagdag ko yun. Yung isa may 1,000 likes, tapos yung isa, yung official page ni Dr. Willie Ong, may 17 million. So, kung Yung i-compare naman, di ba, Oo. ang laki. Tapos pangalawa dyan, chinek ko sa FDA, since product nga siya. So, nakita ko na may advisory na yung FDA about this product. So, nakita ko rin na wala pang nagpa-fact check about this kahit ibang pages, wala. Really? Wow, exclusive from Siyempre. for Green FM. For Papasalamat CTV. din ako doon. Oo, pero for you, since nangyari to mismo sa mother mo, Yes. nabutik nang bumili ng Kaya ganong nga. product. Ano sa tingin mo yung parang tanganib na dala ng mga fake ads na tulad nito? Ayun, syempre, dahil may katandaan na rin yung mom ko. So, syempre, kapag ang panganib na dala nito sa mga tao, kasi sila, hindi naman nila na-check, diba, truly, kung effective ba. Parang bibili lang muna sila para matry. Siguro, harmful to, lalo na sa body, kasi pwede siya magkaroon ng masamang epekto sa katawan. Lalo na, hindi pa secured yung info about that. Ayun. Oo. Ayun pala. Add ko rin kay Dr. Willie Ong kasi nag-usap na rin naman tayo kay Dr. Willie Ong. Actually, hindi lang yung mga netizens yung nabiktima ng mga fake ads na pinifeature si Dr. Willie Ong. Kahit mismong si Dr. Willie Ong na abala na yan. Kasi, ang pagkakaalam ko, pagkakaalala ko, correct me if I'm wrong, kinasuhan na si Dr. Willie Ong ng isang kilalang celebrity and endorser. Dahil sa nakasama si Dr. Willie Ong sa yung kilalang endorser na yon sa isang commercial. So naglabas yata ng cease and desist yung kampo nung celebrity Nung na yun. endorser. Gusto mong banggitin ko? Sino? Pwede naman. Chris Aquino. Go! Si Chris Aquino. Kasi si Chris Aquino, di ba, sa one of the top endorsers dito sa Pilipinas. Yes, oo. Siyempre, target din yan ng mga Oo, for nagpapakalat sure. ng fake Fake ads. news, oo. So ikalawa yan si Dr. Willie Ong. So pinagsama sila doon sa isang ads na yon. So akala ni Chris Aquino, si Doc- Willie Ong yung gumawa. Oh, so naglabas talaga sila ng Celebrity. Oo. So million yung pinag-uusapan natin dito na damage. Oo. Hindi ko lang alam kung ano yung naging update nun, pero siguro nag-usap na rin dalawang kampo. Probably, Kasi yeah. parehas lang naman silang biktima rito. Yeah. Oo. So talagang ngayon nagkasakit na si Dr. Oo, Willie oo Ong. nga, Hanggang nakita ngayon ko rin. patuloy pa rin yung pagkalat ng mga fake ads. So ayun lang, nakakalungkot, daming naniniwala, daming nasasayang ang pera and at the same time, hindi natin alam kung ano yung iniinom nila. Yeah. Oo, the danger talaga is that there's a product Yeah. na sinasama doon. So, if maloloko mo yung general public, una, kumita sila. And also, alam mo yun, parang ang dangerous dun sa health. Kasi hindi ka FDA approved. Di mo nga alam kung Kung ano, safe. safe ba yun? Baka kung ano nilagay nila dyan. Di ba So, alam kung anong damo yun? di ba? Baka, di ba? So, for you, ate, what would be siguro your advice when it comes to people na maybe followers ni Doc Willie Ong or kaya, madaling nakakakita siguro ng ganitong classic post sa social media nila na health-related, medicine-related, mga ganon. Siguro, ayun, advice ko, yung sarili ko din na ginawa, i-check mo muna yung product Tama. bago ka bumili. Kasi hindi natin alam kung ano yung magiging epekto nito sa atin eh. Tapos siguro, yung sa pag-fact check ko na din, nakita ko kasi yung page na ngayon, wala na take down na siya. So, Wow. nakakatulong din talaga That's if good. mag-check ka. Kasi hindi lang para sa sarili mo eh, para sa ibang tao. Tama. Oo. Kasi ang goal natin kapag nagfa-fact check tayo, matanggal tong post. Para Yes. wala na silang ibang maloko. So, pag nakikita natin
sana na nangyayari yun. Parang ang satisfying sa atin, di ba? Totoo lang. Ako nung nag-fact check ako for the first time, tapos nakita ko nawala yung boss. Sabi ko, wow. Di ba? Ang sarap sa Effective pakiramdam. siya. Oo. So, I thank you for writing that article. I'm sure it was very helpful. Hindi lang sa mom mo, pero pati rin sa ibang naloko ng post. And hopefully, we'll get to fact check more. Yes. For sure, di yan nag-iisa. No? Hindi Marami yan pa yan. nauubos. Hindi na uubos. Diyos ko, nakapagod. Pero, ayun. So, hopefully, you will be able to write more articles tayo din about it. Then, hopefully, we'll also guest you pa dito sa Fact Check Siyempre. soon. Yes! First pa lang to. Sana may First sunod lang. pa. Pero, I think, ayaw ka na namin i-hold up. Meron pa tayo dalawang guests at magti-thesis consultation mo si ate. Tama. Ilong shoutout sa thesis. Thank you, ate, for Thank the you po. time. Thank you, guys. So, ayun. So, ayun nga, di ba? Yung kay Dr. Willie Ong na deepfake. Deepfake yun na ginagamit yung ano niya, ginagamit yung boses niya, kinakopy that yung is boses. AI. Oo, Oo. ginagamit yung boses niya. Tapos, nagagaya ng AI. That's Ang galing, so di ba? oo. Tapos, ilalagay lang nila sa sa isang video na i-edit lang yung bibig. Mm. 'Di ba? Parang 'di ba parang nakakatakot. Sobra. Kasi ngayon pa lang, nag-uumpisa pa lang yung nag-uumpisa pa lang yung technology ng AI. Ang ganda na, ang dami na naniniwala. Sobrang Paano pa advanced kaya, nila. 'di ba? Paano pa kaya kung umabot na 'yan sa 5 years, 10 years? Oo. 'Di ba? Tapos wala namang ginagawa yung mga social media platforms. Magagalaw lang sila kapag kunwari, may 10,000 na nag-comment. Oo. Sa palagay nyo, gaano kalaki yung kinita nung nagbibenta ng damo na yun, 'di ba? Ang goal lagi for fact-checking is that before it even spreads, ma-fact-check na siya. So, yun yung tinuturo sa amin, di ba? Na kahit 5 likes pa lang yan, i-fact-check mo na agad. Kasi pag dumami pa yan, hindi mo na ma-reverse yung effects niyan. So, that's our goal sa Project Annie. And, yun nga, like I said earlier, ang naapektuhan dito, mga public figures, normal people, and also, sa mundo ng politics, ang laki na ng role ng AI at fake news. Sobrang laki na ng role niya. Alam naman natin, if you're politically aware, ang laking usapan na yung parang pag-spread ng fake news, misinformation, disinformation, propaganda, when it comes to elections. Election. Naku po, malapit Diyos na ko. malapit na. Naku. Malapit na ang midterm elections. Magiging busy na naman ang CJD students sa pagpa-fact check. Yes. But earlier this year then, or tama ba? This year? Tama ba? This year ba to? This Okay. Pinact check ko pa. Pero this year, may na-fact check na agad ang isa sa, again, one of our students sa CJD when it comes to misinformation about the elections. The upcoming election. Upcoming Naku, napakadaming napakadaming siraan na mangyayari. Diyos ko. At maraming kikitang mga gumagawa ng mga Pag-election pa naman, AI, yan. sobrang, hilahan talaga eh. No? Hilahan talaga kayo pababa dyan. Labasan kayo ng pera. Kahit na anong gawin yung photo manipulation na yan. Or yan. Katulad nitong pag-uusapan natin ngayon. So for our second guest, let's call on Janelle Tolentino. Hello! Hello. Ka na? Welcome. Hello po. Hello. Say hi. Hi. Introduce yourself, Janelle. Ayan. I'm Janelle Tolentino. Shout out sa Com21. Hi, Kom2. Ayan. So, since you were here the whole time, narinig mo naman kami, Janelle. Pero, di ba, we're talking about the role of AI sa fake news. Yes. So, let's talk about the article you wrote. What is it about? So the article I wrote, it was about a news. It was about a TikTok video actually. Okay. Na it features a manipulated news coverage na sinasabi niya doon sa edited video na nag-top daw si Robin Padilla sa presidential survey ng Okay. Pulse Asia. So Okay. it was a pre-election survey actually na nagawa ng March 2024 ng Pulse Asia. So in the video, it was not only yung ranking, the audio was also manipulated. So, parang Okay. hindi mo talaga alam na yung actual news, you would actually believe it. Madaling maniwala. Kasi, the graphics was not even that bad. Oh, Na really? Yes. At Grabe. first, paniniwalaan mo talaga na, TV Patrol to So, kasi ang laging argument, no, pag AI is that
kapag it looks sketchy, it Yeah. looks questionable, AI to. Yes. Kasi hindi siya parang perfected or something like that. Pero in your case, medyo smooth siya. It was not bad talaga. Hindi mo siya malalaman talaga unless you compare it to the actual news. Yung sa report Yes. talaga. Pero paano mo siya na-fact check in that case? Paano mo nalaman na, okay, peke pala to? So, chinek ko yung TikTok account na yon. Aha. And nakita ko na ang dami na rin pala niya ng fact-check articles na lumabas about sa TikTok account na yun. So, suki na siya actually. Oh my God. So, okay. yun, doon ko nakita rin na chinek ko siya because a lot of people believe sa comments, sa replies. And wala nagsasabi na ay fake to. But, din nga nung unang tinignan ko, baka totoo naman to. Kasi nga, believable siya eh. Like, yung audio niya, makikita mo talaga na parang, okay, parang sinabi nga niya na Robin Padilla daw nag-top, okay. Okay. Pero nung I checked, search ko yung coverage ng article. I mean, nung news. Doon ko nakita yung actual footage ng news. And doon ko nakita, okay, hindi pala siya. And nakita ko na din yung mga article na sinulat and yung actual survey results, hindi naman yun yung case. So, doon ko siya na-check and yun na. So, I made the article na para patunayan na hindi nga ito yung ranking. Kasi si Robin Padilla, kinaklaim niya na nag-top. Okay. But he was actually sixth Okay. sa ranking. Pang-anim siya dun sa And yung ranking. nag-first actually is si Senator Rapi Si Tulfo. Yes. Okay. Yun. So, kailan to na-post? This year din ba? Yes, this year. Okay. Mga early, mid-year, ganun. Malaki ba yung naging traction dun sa video? Ngayon, last check ako, 13K views. 13K? Yes. Oh, dami tao yun. Madami na yun. Tapos sa comments, sorry, clarify ko lang. Sa comments, may lahat ba sila naniniwala? Yes, naniniwala sila. Like, gahanap ako kahit isang person lang sana na nagsabi ng fake. Wala. Wala. So, Wala. lahat sila. So, again, para nakikita natin yung similarity dun sa earlier kay Ate Yeah. Cristana na parang manipulated yung boses, yung video. Tapos sa comments, pakalaki na traction. Naniniwala. Lahat sila Yes. naniniwala. So, I think yung danger nga dito is elections kasi. Yes. No? So, And involved ang politics. Oo. So, very dangerous topic siya when it comes to manipulation talaga. Ayun nga. Saka nga yung di ba, yung voice manipulation na rin. Hindi na siya Yes. photo manipulation, video. Voice manipulation na siya. Napakadami, unlimited yung possibilities na pwede nilang Oo. gamitin diyan. Like pwede kang pwede mong buhayin yung patay diyan eh. oo. Kahit si Mike Enriquez, pwede mo Boses niya, pwede mo na siyang tas gamitin. I-feed mo sa AI generator. Oo, Yeah. pwede mo na siyang Ang scary gamitin ng dyan. ganun. Or, kunwari, presidente natin, kunwari, may i-endorse siya na ganitong politiko, pero hindi naman pala. Pero sabi ng mga tao, boss, narinig namin yung boses Yeah, na. yeah, ganun. Diba? Sobrang nakakatakot siya. Dahil nga, doon nga sa case mo, almost naniwala ka na. Yes. Oo, Diba? pati ikaw, Oo. naloko din, di ba? Student ka, di ba? Oo. Paano pa kaya yung mga, alam mo yon yung mga Hindi tatambay trained lang sa social media Yeah. literacy as much as we are, di ba? Nakakatakot. Kaya hindi ka na talaga magtataka na yung mga nakapanood ng video na yun, naniwala Maniniwala lahat. talaga sila. Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo hindi naman natin, wala naman talaga tayong oras na tignan kung Check, totoo yun. yeah. Sa totoo. Oo Oo. nga. Lalo Kasi na attentions pa Yeah. ng mga Oo, tao. lalo na yung mga nasa Diba? TikTok. Yeah. Nako, hindi mo na mapapano yung mga nasa TikTok pag mapapasilip mo ng 3 minutes news, 3-minute news, wala na yan. Tayo mga fact-checkers na talaga mag-check ng Totoo. ganun eh. That's our job, Yeah. no? Oo. Oo. Pero so yung process mo lang talaga is chinek mo lang talaga yung original report. Yeah, Is chinek that ko rin right? yung actual survey results sa really? page ng Pulse Pulse Asia. Asia. And doon ko din nakita. Chinek ko rin yung mga article na sinulat and yun. And then yung account na nag-post nito, is it like, paano ba? Ano yung itsura ng account na to? Parang sa 28K almost yung followers. Grabe, Diyos So ko, very, okay. parang alarming na rin siya for Okay. me. Kasi parang may mix yung niya. Other fake news na rin siyang nilabas before na na-fact check na rin naman. My God, May- suging-sugi Yeah, na. suki na talaga siya. Parang daily videos. Tapos biglang may drop siya bigla na para sa akin well-edited na manipulation talaga. Really? Parang yun yung technique nila, no? Yeah. Kasi may na-fact check din ako before na, well, hindi siya parang about a specific person. Pero, our post is about, pag meron ka national ID, magkaka 5,000 yeah, pesos I saw. ka. Diba? Yun yung na-fact check ko article, yung ginawa kong fact check article.
Sa TikTok din sila. TikTok. Tapos ang ginagamit nila, manipulated audio din from a news report. Yeah. Ang scary niya, kasi ganun. George students kami. So, Oo. di ba magiging future career namin, mga ganyan. Magsusunod ng Oo. balita, magbabalita. Tapos Kukunin yung boses ng mga Kaya nga, reporters. boses yung puhunan mo, tapos magugulat ka na lang, ginagamit Oy, na pala lang. ginagamit na siya for fake Oo. news. Ayun, Yeah. saka doon nga pala sa mga nanonood sa atin, advice ko lang na wag niyo i-feed yung boses niyo sa mga AI, sa mga AI app. Baka Wag kasi na it wag. seems fun. Di ba parang Yeah. nagiging For meme fun siya lang, or oh. something. Pero yung effect niya is very scary. It's very dangerous Very na talaga. Wag yung i-feed kasi baka balang araw, Magamit saka sila na pala against yung may-ari ng boses mo. Oh. Yeah. Hindi, Natatakot totoo. na. Kasi nakalagay yan sa terms eh. Laging yung babasahin yung mga terms. Yes, Yeah, that's yeah. very Oo. important. Kasi malay mo pala, nakalagay pala doon na sila, pag in-upload mo yung boses mo sa kanila, sila na yung may-ari niyan. O, di ba? Magugulat ka na lang, boses mo, ginagamit sa social media, tapos wala kang magawa. Tapos pinagkakakitaan nila yung boses mo. Lalo na yung magaganda yung boses. Oo, Ah, di ba? Wag na wag nyo Voice i-upload actor. yun. Ingatan nyo yung boses nyo. Oo. Pero when it comes to this naman, ang danger niya rin talaga is hindi lang sa journalism side, sa political side nga Yes, din. Kasi for sure, pagdating ng midterm elections, sobrang dami na mga lalabas na Madaming ganito, maniniwala diba? rin if hindi So, mo siya i-check. Yeah, that's so true. So, for you, what can you say na parang tips or, mga ganun, mga tips or parang masasabi mo for our audiences na maybe they don't know exactly how to fact. Sabi natin, wala Yeah. sila time, di ba? Tayo lang yung may time. So, Yeah. in their own way, how will they be able to fact check things like this? Lalo na when it comes to involving political figures, polls, Yes. mga survey, Okay. di ba? Ayun. Very simple lang. Don't believe everything you see in social media, lalo na if not from official accounts. And don't believe everything in TikTok, Yes. Facebook. TikTok na. Totoo. Yeah. So, mas okay pa yun to consume news and like official accounts or in television. Wag ka masyado mag-rely on what you see on the social media kasi nga lahat almost can be manipulated na. Totoo. It's always much important to check or manood ka na lang na actual report. Oo, sa TV Other or- than na maghahanap ka sa TikTok, Tama. Facebook, kasi hindi mo alam if it is actually true or not. Tama. Oo. Ako na talaga yung TikTok na yan. Numero uno talaga. Oo. Kaya ang daming, nakakatakot lang kasi rito, napakadaming Pilipino na tumatangkilik na ngayon sa TikTok. Yes, Actually, yes. wala na Dami si reach. Facebook eh. Yeah. Medyo nalalaos na si Facebook. Oo, TikTok na talaga nag-emerge. Yeah. Oo. No. Tapos, ang problema kasi sa TikTok, parang wala silang content moderation masyado. Yes. Ang Pansin hirap ko rin kasi yun. i-moderate yung Yeah. content doon, di ba? Apakabilis kasi. Yeah. Tapos parang, it's so easy to produce content sa TikTok. Yes. No. So, compared nga kay Ate Tana kanina, na wala yung Facebook, yung page, right? Ito nandito pa rin siya hanggang existing ngayon. pa rin yung account. And suki na nga siya sa fake news, pero still existing. Grabe. Alam mo, yung sa part ko, yung sa parang sa DSWD, something Yeah. national ID, ang isa pang tactic na nahanap ko is that they make multiple accounts. Oh, okay. Tapos lahat ng accounts, ang daming followers, ang daming views. Or kung hindi madaming followers, laging madaming views. Para if ma-take down yung isang meron account, pa. Diyos Yeah, ko, okay. kaya ang sakit ng ulo ko habang nagfa-fact check kasi hindi ko na mahanap lahat ng Yeah. accounts na connected sa kanila. So, feeling ko, maybe that's also a tactic na Yes. ginagawa nitong TikTok user na nahanap mo, no? Hopefully, feeling ko dito mangyayari na mali-lesson sila. Feeling ko nadami lang sila. Madami lalo. Kaya nga, pero, sige, when it comes to, before I let you go, Okay. when it comes to the upcoming midterm elections, Okay. paano tayo maghahanda? Or ikaw personally, what is your parang preparations para maghanda? Yung kanina pa natin sinasabi na pagdami ng fake news sa ganong era. Okay. Siyempre, as fact-checkers, very important na you see how content is posted sa Facebook and other social media accounts din, and how they can, manipulate people na hindi fact-checkers tulad natin. Yes. And for me kasi, yung awareness, raising awareness sa other people, very important, laking tulong na siya. Yeah. Kasi even ngayon, yung mga parents ko sasabihin lang na uy, patay na ba si ganto? Sabihin ko, wag kayong maniwala agad. Yeah. So parang for me lang, pag nasabi mo sa kanila na it is very possible na
yung yung manipulation, AI, pag aware na sila na nag-exist yun, kahit di sila mag-check, kahit hindi kayo maniwala agad, yun yung important. And for upcoming elections, please mag-base kayo sa official accounts, Tama. official news, wag maniwala sa mga TikTok videos na hindi mo na alam yung basis. Tama. Tama. Yan. Oo. Nako, sana magkaroon ng himala at masunod ng mga Pilipino yung mensahe mo na yan. Kasi sa totoo lang, ayun, message kayo sa TikTok. Kung kailangan nyo ng mga fact-checkers, nandito lang kami. Ayan. baka kailangan nyo ng content moderator dyan. Kasi, di ba? Naghanap ng trabaho sa TikTok. Kasi, di ba, imagine mo, parang wala silang in-hire na content moderator. Tapos nangyari to, it just appeared on your FYP? Ah, Or sa ibang account ba? like, may account lang din, tapos maglalabas lang siya bigla, if not Oo. very... Pero paano mo siya nahanap? Nag-appear lang sa'yo? Sa feed mo? Nag-appear siya, and also, check ko rin yung account. Nakita ko na rin sa mga news articles before, na na-fact check na rin. So, suki na talaga siya. Okay, grabe. Very scary. Very But I'm glad you were able to fact check it. Sana TikTok na to. Ay. Hopefully. Hopefully. TikTok. Pero if need nyo yung article ni Janelle, it's always available in our website, 959 greenfm.wordpress.com. Tapos, sa fact check tab, nandun lahat Yes. ng mga fact check articles namin, and then doon makikita yung article ni Janelle para makita ninyo and how it looked like, tama na nakalagay Yeah, doon, yes. and ano yung user, all of that. So, if what yung makita yon, basahin nyo doon Yes. sa ano. Ayun. Thank Ayan, you so thank you much. so much. Thank Thank you, you. Janelle. Super helpful ang article mo. Mag-ingat ka. Thank Thank you. Bye-bye. Ayan. Ingat. So, ayan, 2 out of 3. Malapit na tayo. Dami natin na talakay pagdating sa public figures. Una kay Doc Willie Ong. Pangalawa kay Tulfo at kay Robin Padilla Oh, tas sa yung kay Bo elections. Sanchez pala. Ay, tas yung kay Bo Sanchez pa kanina. Oh. So, again, these are really, really big public figures na naaapektuhan yung perspective ng mga tao sa kanila because of the way they are portrayed sa mga fake news at misinformation na napopost sa social media. Kaya, suki din ng ganito ang mundo ng entertainment. Nako, Diyos ko! entertainment. Entertainment! Oh, Siguro, mag-isip ka ng one major celebrity, I can tell you, may fake news na about this person. Any celebrity. Sa Pilipinas ba yan o sa ibang bansa, Diyos ko, talagang kahit sinong masabi mo, si Nadine Lustre, Yan, si oo. Catherine Bernardo, si Piolo Pascual, ay Diyos ko, lahat yan may mga fake news na tungkol sa kanila. Actually naman kasi talaga, sa showbiz naman talaga nag-umpisa yung mga fake news. Kahit na hindi pa, magsasalita na si expert sa meron ako mga kilalang ganyan na, nako, puro chismis talaga na hindi Kasi verified. pag showbiz, talagang yung alam mo yung wala lang plastika, talagang ita-take down ka kapag ayaw ka ng mga tao. Di ba? Unlike kasi pag politics, medyo mas dangerous pa siya. Kasi Oo. di ba, politician sila or kitulad nila Doc Willie Ong. Pero Diyos ko, pag celebrity, ay kapag ayaw sa'yo ng tao, good luck. Alam mo yun? Tapos pero ngayon kasi nag-evolve na talaga yung fake news sa entertainment. Sobra. Like, nagiging outlandish na siya. Oo, talaga nagiging, ayun nga, outlandish and also parang lumalala yung mga claims Oo. about these public figures, mga celebrity na to. But, we will be talking about a certain public figure na feeling ko sawang-sawa na kayo kakarinig ng pangalan niya. Ako, personally, sawang-sawa na ako kasi ayaw mamatay-matay ng issue pagdating sa kanila. Pero hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin sila. So, again, we are familiar sa Olympics. Ayan, alam na nila yan. Pag na-medyo ako Olympics, alam nyo na yan. Alam nyo na yan, Olympics. Sa recent Olympics, we had a gold winner in the Yes. Philippines. The first two-time Oo. gold medal winner for the Philippines, si Carlos Yulo, Mm. who is gymnast. Tama, And nanalo siya ng 2 gold medals. And Diba? for sure, kapag nanonood kayo ngayon dito sa Fact Check at for sure may Facebook kayo or may social media kayo, alam nyo na yung pag-uusapan namin. Ayun yung nga. issue between Yulo and his family. Yes, Right. yun nga, imbis na ang pag-usapan yung gold medal, syempre mga Pilipino tayo. Ano pinag-usapan natin? Oo, Diyos Personal ko. na buhay. Diyos ko. Oo nga. Diba? So, ayun na. Yun lang ang pag-uusapan natin ngayon. At yung issue kasi na yun, lalo pang pinalala
ng fake news. Dahil parang finid pa ng fake news yung galit ng mga tao. And to talk about that with us, our last guest for this episode, we have Ate Marga! Hello po! Welcome! Hi! Hello! Say hi. Hi. Introduce yourself muna. Sige, go. Hi, I'm Margaret Macaraeg, your fact checker. I'm from Com32. Ayan, another senior of ours, third year. Hi, ate. Hello. So, na-introduce natin, no? Natungkol kay Carlos Yulo yung pag-uusapan natin. And you wrote that article, fact check article tungkol sa isang nangyari kay Carlos Yulo and his brother. So, can you talk about that? Ano yung the fact check mo? Tungkol siya saan? Exactly. Alam nyo, just a little backstory lang din, no? Sa TikTok talaga, bahang-baha ng fake screenshots, especially nung kasagsagan ng issue nilang mag-ina early August this year. At that time, I was really thinking about its relevance sa masa, but then I was eager to fact-check it because I really wanted to know the truth. Muntik na rin kasi ako maniwala kasi sunod-sunod talaga sa For You page ko. So, bumaba ako galing kwarto, tapos tinanong ko yung nanay ko kung totoo ba yung words ni Angelica Yulo towards Carlos Yulo, ganyan-ganyan. Tapos, basta agree lang si mama na that's the case talaga. On the other hand, there's me na gusto talaga makasigurado. Sabi nga ni Miss Ellen Tordesillas, President of Verifiles, from our recent case study, interview sa kanya about misinformation and disinformation. By the way, Verifiles is a non-stock, non-profit independent media organization. Allow me to share her lines. With all the disinformation and misinformation that proliferates in social media, because almost everybody's in social media, one thing that we should be aware of is that don't believe just anything you see and don't share anything without verification. If it's true, you have to adopt healthy skepticism towards anything that you read. Tanungin mo muna sarili mo. Is this true? Then that's already the step 1 to fact-checking. And so I did. Siyempre, bago ang lahat, tinignan ko muna yung format ng images or screenshots na to. Nagtaka ako, bakit may X or used to be Twitter handle and username mixed up sa Facebook format na may reactions count, comments, and shares. Hindi naman kasi talaga dapat ganun yun. Tama. Dapat mabusisi rin tayo doon, lalo na sa mga hindi gaano ka-exposed sa teknolohiya na dala ng social media ngayon. Marami nang nag-uusbungan, talagang maraming nadadala na lamang sa paniniwala kung ano ang mabasa o makita nila. Isa na nga yun, no? Itong mga edited screenshots and fake accounts naglipa na pinoportray si Mrs. Yulo na itinatakwil ang sariling anak o kung hindi naman ay fin-frame siya bilang ina na walang suporta sa natamo ni Carlos Yulo sa Olympics. Kasi hindi siya maroon tumanaw ng utang na loob. Taliwas naman ang mga gawa-gawang material na ito sa sinabi ni Mrs. Yulo sa kanyang panayam. Isiniwalat niya na that despite her resentment, she's happy for her son earning the gold. Quoting, syempre no, pangarap niya yan. So sabi ko, nung nag-uusap kami kung manalo siya, good for him. Nag-paid off lahat ng mga sacrifices niya. Umabot na nga ang isyong ito sa press con, kasama ni Mrs. Yulo si Attorney Raymond Fortun, na ikinlaro ang lahat tungkol sa kliyente na hindi siya ang responsable sa pagpo-post sa Facebook ng mga parinig sa kanyang anak na may salitang quote-unquote madamot. Yun daw ay kagagawan ng malisyosong mga tao na ang tanging layunin lamang ay dungisan ang pangalan ni Mrs. Yulo at para maging clickbait ito. Hindi rin pinagkaila ng kanyang abogado na mayroon naman talaga siyang Facebook account. Sadyang marami lang ding fake accounts ang nagsisilabasan para hindi pahupain ang personal nilang problemang magkakapamilya na pribado sana nilang nire-resolba. Tama. Kaya kayo guys, kaya nyo rin naman itong gawin sa inyong sari-sariling pamamaraan. Tandaan nyo lamang na suriin ang format ng post, sino o anong klaseng page ang nag-post. Lalo na't alam nyo rin namang talamak na ang mga lumilikha ng kani-kanilang page para kumita mula sa views, engagements at bilang ng mga nare-redirect sa links na madalas hindi nga halata na inilalagak nila sa caption para mapindot ninyo. At nakakasira ng imahe, dignidad at pagkatao ang simple na nating pakikisali sa mga kaguluhan sa social media. Ngayon na alam nyo na ang aking mga nabanggit, oras nyo na sanang gampanan ito.
Basahin nyo na lang din ang aking published fact check article na ito na nailimbag noong September 23 sa Green FM WordPress site na ang title ay Viral FB Posts of Carlos Yulo's Mother Proven to be Fake para malaman nyo din ang buong detalye. Yun lamang at Ayun, Oh my thank God! you. Grabe, parang nasabi niya na lahat. Wala na akong masasabi. Wala Wala na akong wala na question. rin ako matanong. Honestly, ang gandang nito, ending. Kasi actually, wala na tayo sa oras. I'm so sorry. Pero ang hirap kasi mag-fact check show ng hindi overtime. Ang dami kailangan pag-usapan. But I love, again, like what you said, yeah, it's about yung Kayulo, and then, ang ganda nung pagkasabi mo nga na, it's their obligation as social media users to be, maging mapanuri sa mga nakikita natin sa social media. Wala na akong masabi. Ang ganda na eh. Oh, ang Okay, ganda, ang i-end ganda. na natin yung show. Oo. But siguro before we go, so again, thank you Ate Marga. That was really, really great. And like she said, you can check all our articles sa 959greenfm.wordpress.com. Makikita niyo yung word na fact check sa taas. Tapos pinutin niyo lang doon lahat ng fact check articles mapupunta doon. And also sa YouTube or TikTok. Nagpo-post kami ng videos doon. Sa palagay mo, Gwi, bakit kaya pinapakalat yung mga ganon na fake news tungkol kay Carlos Yulo? And bakit tinatarget nila yung entertainment? Kumita. Di ba? Feeling ko, Kumita. pera. Oo. Kasi Ah. habang relevant pa sila sa mga tao, they will have profit. Kapag ito yung isa-spread mo ng isa-spread. Kaya hanggang ngayon, di mamatay-matay yung issue nila. Kakikita ko pa rin. Kasi nga, hanggang merong nag-engage sa ganong story, they will abuse that. Di ba? And Kaya- yun nga, katulad ng mga ganong klaseng balita na talagang clickbait, Oo. rage bait. AI generated and everything. Actually, it's a rage bait. Yeah, yung right. kay, talagang rage ginagalit bait nila yung nga. mga tao para maraming mag-comment. And kapag maraming nagko-comment, tataas yung engagement. And pag mataas yung engagement, Pera. kikita sila. Oo. Pag rage bait, ang ibig sabihin ng rage bait is parang talagang Sinasadya mo. sinadya nilang i-post to para magalit yung mga makakakita. Tapos pag nagalit ka, magko-comment ka, mag-share ka, mag-angry react ka dun sa picture, di ba? Yan pa naman ng isa sa mga ugali ng mga Pilipino Oo. na hindi At saka pa napupunta rin po yun sa algorithm ng marami kapag Yes. engage ka ng engage. Yes, Totoo, oo, tama. mas kakalat pa siya, di Oo, ba? lalo na pa nag-comment ka. Tapos share pa. Oo, Oo. Diyos ko. Kaya, ang nangyayari, kakalat na nakakalat, di lahat na nagalit. Oo. Hindi lahat, di na tayo payapang nakatulog, di ba? Kaya, it's a form, again, of, disinformation. And we really have to be very, usisa sa lahat na nakikita natin sa social media. Lalo na kapag ginagamitan nga ng very, sophisticated technology like artificial intelligence or stuff like that, no? Kailangan talaga suriin natin. So, in what way? Sige, bago tayo matapos, magbigay na ng onting tips lang. O, ano nga ba yung parang titingnan natin kapag nakakita tayo ng isang fake post? Or makakita tayo ng post na feeling natin, totoo ba to o hindi? Sige, Russell. Titignan mo unang-una yung mata. Kasi makikita mo yan kapag hindi natural yung pag-blink ng mata niya. Tapos parang artificial. Doon pa lang. Ano na yan, isang sign na yon. Tapos, ayun nga, yung lighting. Hindi pantay yung skin tone sa video. So, there's a possibility na pinatong lang yung mukha niya or pinatong lang yung katawan niya sa image na yon. Tapos, ano pa ba? Yung, hindi maganda yung quality, blurry yung yung background, yung details. Parang yung yung nangyari doon sa deepfake na featuring President Bongbong Marcos, yung may ginagawa siya. Okay. Tapos, ayun pa yung, audiovisual misalignment. Yung sinasabi nila, parang hindi akma doon sa yung pagbuka ng kaninang bibig nila. example na natin kanina. Tapos ano pa ba? Ikalima is yung hindi natural yung galaw ng ulo nila. Kasi hanggang ngayon hindi pa perfect yung yung artificial intelligence. And matagal i-render yon. Pero nangyayari na yan. May mga artificial intelligence na halos hindi mo na mahalata. Pero yung mga nakikita mo kasi sa social media, yung mga
ano lang, yung mga normal lang, yung mga particular lang, mapapansin mo pa yung mali kasi mas mabilis siya i-render. Sobrang saglit lang niya gawin. Oo, actually. Oo. So, let's be very, let's check all these things. At kapag hindi tayo sure, I recommend isa nyo sa Green FM Oh, para yun. ma-fact check Oo nga namin. Baka mag-release kami soon ng forms or something para if may mahanap ko yung sketchy posts, pwede nyo i-report sa amin tas magre-release kami ng fact check articles para yun, matulungan namin kayo sa pag-extinguish sana ng misinformation at disinformation at fake news dito sa bansa natin. That's where we'll end today kasi Diyos ko, umasa tayo sa oras. Umalis na si Ate Marga kasi Wala, gagawin hindi pa wala. siya. So Hindi thank you. Wala na siya dito, Oo, pero hindi thank wala you, Ate tayo. Marga. Thank you. So, hopefully, that was a really good discussion actually. No? Yung tatlong different kinds of use of AI in forming fake news and false information. So, these are just examples. For sure, mas marami pa yan. Kaya talagang tingnan pa natin, maging mausisa tayo sa lahat na nakikita natin sa social media. At sundin niyo lahat na sinasabi namin. Promise, hindi na masama to take, like 2 minutes or so to check. Sobrang dali lang yan. Hindi naman kayo magsusunod ng article. Trabaho namin yun. Yung trabaho namin Diba? kasi yun. Kung kakayanin, i-check natin, ha? At huwag tayong basta lang magpapakalat at hindi tayo sigurado kung totoo ba to o hindi. Lang naman. But that's where we'll end the discussion for today. Once again, ito ang inyong mga katuwang sa katotohanan. Ako, si Guneth Aristo. At ako naman, si Russell Aguila, laging maging matalas at alisto. Tutukan kung ano ang peke at totoo. Muli, ito ang Fact Fact Check. Check. Bye-bye. See you next Bye. time. Magandang episode 2. Manood kayo. Manood kayo ng episode 2. Bye-bye. Thank you so much.